At tayo po ay muling makakapakinig ng salita po ng Diyos. Ano po? At salamat sa Panginoon. Ako po ay binigyan ng pribilehyo upang makapangaral po sa inyo ngayon ang salita po ng Panginoon. Ano po? Tayo po ay magsitayo at atin pong tunghayan ang atin pong pag-aaralan sa aklat po ng Genesis chapter 22 verses 1 to 3. Ano po? Inyo pong subaybayan at akin babasahin. Ang sabi po dito sa Genesis chapter 22 verse 1 to 3, at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham at sa kanya'y sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, at umaron ka sa lupain ng Moraya at ihandog mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. At si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaac na kanyang anak at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Tayo po muna yung manalangin. Mapagpalang Diyos, muli salamat po sa gabing ito na kami po ay muling makakapag-aral ng inyong pong salita. Pagpalain niyo po nawa ang pangangaral ng inyong pong salita. Muli amin pong dalangin, Banal na Espiritu, ang iyo pong muling paglukob, pangungusap, at pagtuturo po sa amin upang kami po ay patuloy na makalasap ng biyaya sa pamagitan ng inyong pong mga salita, Panginoon. Pagpalain niyo po nawa ang pangaralin muli ng inyong salita, ang iyong abang lingkod ay naway bigyan niyo ng mayamang karunungan sa pagpapahayag ng inyong pong mga salita, Panginoon. Patawad po sa mga kasalanan, pakilinis po ng hindi po magandang inyong nasumpungan sa aming mga buhay, Panginoon. Ang lahat po nito ay amin pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, pwede na pong magsuupo. Ito. So, ngayong gabi ang atin pong pag-aaralan ay akin pong pinamagatang Truth About Abraham's Giving. Ano po? So, kung atin pong tutunghayan, yung tagpong yan, di yan po nang ialay, nang kausapin ng Panginoon si Abraham upang ihandog ang kanyang bugtong na anak. Ano po? Si Isaac. At ang sabi po ng talata, sa verse 1, at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham at sa kanya'y sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal. Tingnan niyo po. Idiniin po ng Panginoon diyan na sabi na iyong minamahal. Ating pong tutunghayan, bakit yung truth about Abraham's giving? Bakit niya naibigay na handog ang kanya pong kaisa-isang bugtong na anak? Ano po? Bakit niya naibigay? Sa kabila ng sabi ng Panginoon, ang iyong minamahal na anak. At alam niyo po, hindi po madali na ibigay yung iyong pinapahalagahan sa buhay. Ano? Mahirap ibigay yung iyong pinahahalagahan sa buhay. Ano? At diyan po tayo susubukin ng Panginoon kung papaano talaga or kung gaano talaga natin siya kamahal. Doon sa kabila ng tayo may minamahal at doon tayo susubukin ng Panginoon, ibigay mo yan sa akin. Kaya pinamagatan ko po yan, Truth About Abraham's Giving. Ano ba yung ating makikitang nakapaloob doon sa pagbibigay ni Abraham ng kanyang bugtong na anak? Ano? Dahil marami po sa atin na minsan nakikita natin na ang mga bagay-bagay ay parang mas mahalaga kaysa sa Diyos. Ano? Kaya minsan na dumarating ang punto na diyan tayo sinusubok ng Panginoon at diyan din na nakikita yung ating tunay na pananampalataya. Ano? Kung talaga bagang tayo'y naniniwala doon sa sinasabi ng Diyos. Marami po kasing tao, alam lamang yung pananampalataya, pero hindi naman talaga nila ginagawa.
Ano po? Kaya ang sabi po dito, tingnan nyo po yung, atin munang tingnan nyo ang respond ni Abraham, verse 3, at si Abraham ay bumangong maaga. No? Ano? Alam nyo po, pagka kayo merong gagawin, hindi kayo, yung kayo excited, kinabukasan meron kayong gagawin at kayo excited, hindi kayo makatulog. Ano? Bakit? Excited kayo eh. Minsan naman, dahil hindi kayo makatulog, dahil lang iniisip talaga ninyo kung ano yung inyong sistemang, katulad ho pagka sa akin na lang, pag nangyayari, pag nangyayari, pag ako magdadrive, hindi ako tuong makatulog. Bakit? Halimbawa, lalo na po pag malayo, dahil iniisip ko na agad yung sistema kung paano po ako magmamaniobra or magdadrive kung paano. So, bakit? At iniisip ko kung ano ang mangyayari sa akin doon. No? So, naglalahok siguro dito ang isip ni Abraham pero nanaig yung kanyang pananampalataya sa Diyos. No? At sabi po dito ng talata, at si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaac na kanyang anak. At nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Ano? So, ang sabi po diyan, ipinapakita po nito na yung quick obedient to God. Ano? So, hindi pa naman po yung ating puntos. Nakita ko lang po yung quick obedience to God. Dahil sabi po dito, nung tinawag ng Panginoon si Abraham, narito ako. Ano? Ang sabi po ng verse 1, narito ako. Ano? So, nag-uusap sila doon at yung pagdating ng verse 3 at si Abraham ay bumangong maaga. Ano po? So, ngayon po, ating puntungayan, unang katotohanan na ating makikita dito sa verse 1 at 3, nabasa na po natin. Babasahin ko po yung verse 8. 7 and 8. Ang sabi po dito, at nagsalita si Isaac kay Abraham na kaniyang ama. Siyempre, hindi ko alam kung ilang taon na dito si Isaac, pero may malay na, nakakalakad na ng malayo. Ano? Binata na, malamang-lamang. Ang sabi po dito, at nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, na sinasabi, ama ko. At kanyang sinabi, narito ako. At sinabi, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroroon ang korderong pinakahandog na susunugin? Ano? So, siguro dito nagtataka na sa tagpong ito sa Isaac, sa kabila ng pupunta sila, may dalang kahoy at maghahandog daw sila sa Panginoon, pero tinanong siya ni Isaac, si Abraham, nasaan ang susunugin? Verse 8, ang sabi po dito, at sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Ano pat sila'y kapwa yumaong magkasama. So, unang makikita natin dito, yung his faith of trust in God. Ano po? Ba't parang magkapareho yung Brother Eric, yung faith at trust? Alam niyo po yung faith, ito yung ating paniniwala, bagaman hindi natin nakikita, tayo po'y naniniwala sa Diyos. But yung trust natin, ito yung confident natin na sa kabila ng ang Diyos ay may pangako, ano? Ginagawa natin. Yung pangako ng Diyos. Ano? Kayo ba'y naniniwala na may pangako ang Diyos sa atin? Ang sabi ng Diyos sa Malakay chapter 3 verse 10, dalhin mo ang ika-10 bahagi sa kamalig. At may pangako po ang Diyos. Ano kung atin pong babasahin? But marami pong mananampalataya, pagdating sa pagbibigay, nagdadalawang isip. Oh, dahil given na may pananampalataya na tayo eh. Meron na tayong pananampalataya. Ang kailangan lamang natin yung tunay na pagtitiwala sa Diyos. Dahil yung paniniwala mo or yung pananampalataya mo sa Diyos ay nakikita kung gaano ka gumagawa. Sabi nga, nakikita nyo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng mga gawa. Kaya nga inaring ganap si Abraham sa pamamagitan ng mga gawa. Bagaman hindi natin po itinuturo na para tayo maligtas ay tayo gumawa. Pero yung pananampalataya natin na tayo naniniwala sa Diyos, sa salita ng Diyos, tayo nananampalataya, ay kaakibat yun ng gawa. At ako po'y naniniwala na sa kabila nun, yung faith and trust in God. Yun yung makikita natin dito eh. Sabi po dito ng talata, verse 8, at sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda. Ano ho? Marami sa atin, kaya lamang tayo nakakapagbigay, ay,
sobra na eh. Huh? Di ka, sobra na sa akin eh, kaya ako magbibigay. Sobra na sa akin. Ay, pero pagka ikay walang-wala, ikaw kaya ay makakapagbigay pa? Yun ang tanong eh. Hindi yung meron ka. Tama, sabi nga, meron nga ako nabulay, kung ikaw ay magbibigay ng 10% para sa Panginoon at kulang miski 25 duleng, huwag mo nang ibigay. Bakit? Kasalanan yun sa Diyos. Dahil 10% dapat ang kanya. Ano? Pero kung kulang yan, miski 5 centimos, hindi yan tatanggapin ng Diyos. Bakit? Kulang. Kaya magaling pang huwag mong ibigay. Magkakasala ka rin laang. Pero alam niyo po, ang mahirap po dito, yung ikay magbibigay sa Diyos ng tapat at ikay naniniwala na ang salita ng Diyos ay totoo. Marami lang sa atin magbibigay, labis. Ano? Kaya tayo makapagbigay. Ito po yung matindi. Marami ka ng pera, hindi ka pa nagbibigay ng tapat. Yan yung sinasabi ng matatandang tabing silangan na. Ano? Marami ka ng pera, pinagpapala ka na ng Panginoon, meron ka daw pananampalataya, pero nasaan yung pagtitiwala mo na kapag binigay mo yan, ay pagpapalain ka palalo. Tandaan mo, hindi lahat ng pagpapalay galing sa Diyos. Masarap yung ikay pinagpapala na Diyos mismo ang iyong sinusunod. Hindi lahat ng pagpapala ay galing sa Diyos. Dahil ang ultimong ang demonyo ay inalok ang Panginoon ng mga biyaya. Matthew chapter 4, nakikita mo yung lahat ng yan, ibibigay ko yan sa iyo kung magpapatira pa ka sa akin at sasambahin mo ako. Ngayon, kung ikaw pinagpapala, sa kabila ng hindi ka naman talaga tapat sa Panginoon, ay siya sa atin mo yung pagpapalang yan kung saan galing. Dahil kung yan ay pagpapala na galing sa Diyos, ay dapat ikaw ay blessing sa iglesia. Pero kung ikaw ay yumayaman na ikaw ay katitisiron sa iglesia, hindi yan pagpapala na galing sa Diyos. Ano? Kaya sabi po dito, faith of trust in God. Hindi po natin may paghihiwala yung pananampalataya. Tayo po bilang Kristiyano, may pananampalataya na tayo. Lalo na kung tayo po ngayon nananampalataya sa Panginoon Jesucristo. Yan, meron tayong pananampalataya. Ngayon, yung pagtitiwala, bagaman tayo meron pananampalataya na, sabi nga ng Hebrew, yung pananampalataya, sabi ng talata, hindi ko ma-recall, yung sin, faith, anong verse yun talata? Hebrew? Wait, akan lang ang bubuklatin. 11? Sabi po dito ng talata, wait. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yan yung pananampalataya. Kayo ba'y naniniwala na kayo may buhay na walang hanggan na? Yes, may buhay na walang hanggan na tayo. Di po ba? Yan yung pananampalataya. But yung trust sa Panginoon, merong pinagagawa ang Panginoon Diyos sa atin. Yung ikaw ay naniniwala sa Diyos, iba yun. Tayo po ay yung trust, dito po yung sa lupa. Habang ikaw ay may pananampalataya, may buhay na walang hanggan, bilang ikaw may pananampalataya dito sa lupa, naniniwala ka na ang Diyos ay mabuti, naniniwala ka na ang Diyos ay tapat sa kanyang sinasabi, patunayan mo sa pamamagitan ng iyong mga gawa kung ikay naniniwala. Oh, kung ikay naniniwala sa sinasabi ng Diyos, pagpapalain, given na yung pananampalataya, nasa sa atin na yon. Sabi nga ng talata, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Ano? But yung trust, ay kita yun sa buhay natin. Kayo ba'y naniniwala na ang Diyos ay tapat sa kanyang sinabi? Tayo po'y magbibigay sa Panginoon. Ano? Nang tapat. Nang tapat. Hindi tapat sa katapat, ha? Ano? Tapat. Hindi yung ikaw ay sa kabila lang ng pinagpapala, kundi sa kabila ng kawalan. Ano? Sa kabila ng kawalan. Naniniwala ka sa sinasabi ng Diyos eh. Ano? Kaya ang sabi po dito ng talata, balik po tayo, bagaman si Abraham po ay, sabi nga, ilang taon na dito si Abraham? 100. Ano? 100. Si Sarah ay 90.
Nagkaanak, talagang igana ang batis. Ano? Ang sabi po dito, ng talata, verse 8, sinagot si Isaac ni Abraham, at sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin anak ko. Ano? Yung kanyang pagtitiwala sa Diyos, dahil siya ay may pananampalataya, yung kanyang pagtitiwala ay may ebidensya. At ang ebidensya ng kanyang pagtitiwala ay yung kanyang pagsunod sa Diyos. Ano? Kaya mga minamahal, kung tayo po ay inuutusan ng Panginoon na magbigay, ay hindi po yun kawalan sa atin. Kundi bagkus kung kayo po ay naniniwala sa Diyos, sa Kanya pong sinasabi, tunay po yun. Hindi po yun mababago. Sabi nga ng talata, maigi pang mawala ang langit at lupa kaysa tuldok at kuwit ng kanyang salita. Gaano katiba yung salita ng Diyos na ating panananganan? Gaano katatag ang salita ng Diyos? Ay minsan tayo nadadala tayo ng mga problema, ng mga kabigatan sa buhay, ng alok ng sanlibutang ito. Alam niyo po, maigi pang tayo ay maghirap na sumusunod sa Diyos kaysa tayo humayaman na tayo malayo sa Diyos. Oh, dahil ang buhay naman po, tandaan po natin, ang buhay po natin ay hindi lamang hanggang dito. Oh, huwag niyo ako mamisinterpret, maganda pong yumaman. Pero kung yung pagyaman mong yan ay magiging sanhi ng iyong pagiging madamot sa Diyos, ay magaling pang ikay humahirap na ikay nagtatapat sa Diyos. Dahil doon nalulugod ang Diyos. Ano? Hindi ho nalulugod ang Diyos sa tayo maalwan, tayo maraming pagpapala, pero hindi naman tayo sumusunod sa Diyos. Hindi po nalulugod yan ang Diyos. Nalulugod ang Diyos doon sa siya'y sinusunod natin. Kaya mga minamahal, hinahamon ko po kayo, tayo po, magtapat po tayo sa Panginoon. Dahil ang Diyos po ay hindi po sinungaling sa kanyang sinasabi. Tayo, malimit sinungaling. Pero ang Diyos sa kanyang sinasabi, hindi po siya sinungaling. Ano? Kaya po, sabi po dito ng talata, verse 8, at sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin anak ko. Ano pat? Sila'y kapwa yumaong magkasama. Matindi po ang pagsubok na ito kay Abraham. Kaya makikita po natin, ano po ang hinihingi ng Diyos sa atin? Tayo po ba'y nasubok na ng Diyos ng napakalaking bagay para sa pagbibigay? Ano po ang naibigay na natin sa Panginoon na tayo po ay nalulugod ang Panginoon Diyos sa atin? Ano po yung naibigay na natin sa Panginoon na ang Diyos ay nalugod? Ano? Dito po nung sinubok ng Diyos si Abraham, ang Diyos ay nalugod. Bakit? Ang sabi po ng talata ang sabi po dito, verse 11, at tinawag ng Panginoon, ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito ako. At kanyang sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa paraang hindi mo ikinait sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Alam niyo po, nalugod po ang Diyos diyan. Ano? Nalugod ang Diyos. Kaya maganda pong ang Diyos yung nalulugod. At nilulugod. Mamaya makikita po natin. Ano? So, His faith of trust in God. Ano? Kaya tayo magtiwala lang sa Panginoon. Kung ano yung kanya sinabi, yun ang ating gawin. At alam niyo po, hindi sinungaling ang Diyos. Hindi po sinungaling ang Diyos. Ang Diyos po'y tunay sa kanya pong sinasabi. Kaya kung tayo po'y inuutusan ng Panginoon na dalhin ang ikasampung bahagi or yung giving or tayo magbigay sa Panginoon, hindi naman kailangan tayong malalim na agad. Kung ikaw ay tunay na may pananampalataya at ikaw ay tunay na naniniwala, nandoon na po yung pagsunod. Tingnan niyo po sa Acts chapter 2. No? Acts chapter 2 ating pong buksan. Ang sabi po dito ng talata, Acts chapter 2, verse 37.
Nangaral si Apostol Peter, verse 37, nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang mga puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Yan po yung sabi. Ano yung gagawin namin? Sa madalit sabi, at sinabi ni sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismuhan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po yung verse 42. At sila nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpaputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. Verse 43, at ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. Verse 44, at ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nagkakatipon at ang lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbibili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gaano katagal na yan? Yan po ba ay tumagal pa ng 20 taon? Yan po ba ay tumagal ng 10 taon or 5 taon? Hindi. Tingnan niyo po yung flow, yung context. Sa madalit sabi po, nung sila'y nakakilala sa Panginoon, nung tunay na sila'y nanampalataya sa Panginoon, at yung salita ng Diyos ay kanilang pinagtitiwalaan, automatic po. Yung pagbibigay. Ang bilis. Hindi na sila nagdadalawang isip. Ang sabi ng talata, at ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at pinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Eh tayo po, ilang taon na ho tayong mananampalataya? Ilang beses na po tayong nakapakinig ng pangangaral ng pagbibigay? Hindi naman dito kailangan yung ikaw ay napakatagal eh. Ang kailangan mo dito, yung pagtitiwala at yung pananampalataya sa salita ng Diyos na kanyang sinasabi, magbigay. Hindi na kung gaano katagal ka. Kung ikay nakakilala ng totoo sa Panginoon, meron kang pananampalataya at kung ikay nagtitiwala sa kanyang salita, nakikita po ba sa ating mga buhay? Nakikita po ba sa ating mga buhay? Acts chapter 2, nangaral, verse 37, naligtas. Ebidensya po yung nakaligtasan. Verse 40, ang sabi diyan, at ipinagbili, verse 45, nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ano? Alam niyo po kung lahat ng miyembro ng God is Able Baptist Church ay merong pananampalataya at naniniwala sa salita ng Diyos, ang iglesia pong ito hindi lang ganito. Hindi lang ho ganito. No? Kami po ay mga manggagawa at kami po ay hindi naman kami kami nagmamatsyag. Kaya po tumutumal ang gawain, ang infrastruktura ng gawain dahil sa mga mananampalatayang hindi tapat sa pagbibigay. Yan po yan. Kaya kung ikaw ay nananampalataya at nagtitiwala pang sinasabi mo, nasaan yung iyong aplikasyon sa buhay? Ay magbigay. Sabi ng Diyos magbigay. Ay mahirap po yan. His faith of trust in God. Ano po? Ang sabi nga ng Hebrew chapter 11, ang sabi po ng Hebrew chapter 11, verse 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Ano po? Hindi maaaring makalugod sa Diyos yung walang pananampalataya. Mga minamahal, yan po yung sabi ng talata. At ang sabi pa ng Matthew chapter 21, verse, yun na nga. Pasensya na ho kayo, at nahingi na ho ng kapalit. Ano, Matthew chapter 21, verse, patalastas ho yun. Matthew chapter 21, verse 21, ang sabi po dito ng talata, 21:21, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo,
kung kayo'y may pananampalataya at di nangag-aalinlangan, hindi lamang magagawa ninyo ninyo ang nangyari sa puno ng igos, kundi maging sabihin ninyo sa bundok na ito, mapataas ka at masugba ka sa dagat, ay mangyayari. Ano? Kaya kung tayo naniniwala at meron pananampalataya at naniniwala, ay kaso maraming tao hanggang pananampalataya lang, pero yung pagtitiwala ng totoo at lubos sa Diyos, ay wala. At patunayan po natin yan. Ano po? Unang katotohanan po, His faith of trust in God. At dapat na makita pareho yan sa atin. Napakahalaga ng pananampalataya. Pero yung pagtitiwala, bilang tayo nasa lupa pa, yan ay kaakibat ng mga gawa. Naniniwala ka? Nananampalataya ka? Naniniwala ka sa Diyos? Sa Kanya sinasabi? Patunayan sa pamamagitan ng mga gawa. Ano po? So, yan po yung sabi ng talata. Ang sabi po ng verse 1-3, balik po tayo sa Genesis chapter 22, verse 1-3. Ano pa yung makikita natin diyan na nakapaloob sa kabila ng si Abraham ay sinubok? Verse 1-3, at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito na sinubok ng Diyos si Abraham. At sa kanya'y sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak, na si Isaac, na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moriah at ihain mo siya roon, handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Pandalawang makikita natin, His fortitude of mind. Pag sinabing fortitude, strength of mind that enable a person to encounter danger or bear pain or adversary with courage. Yan po yung sabi. His fortitude of mind. Gaano po tayo katatag sa kabila ng kapag may dumating sa ating problema? Ito po bang hamon ng Diyos kay Abraham ay madaling bagay? Malamang sa atin, madali dahil nababasa lang natin. Pero pagka tayo nandoon sa sitwasyon na tayo subukin na ng Diyos sa mga bagay-bagay na para sa atin mahirap, para sa ating ilabas or ibigay, anong mangyayari sa atin? Yung nga lang 10%, nahihirapan na tayo. Ay, what more pa pagka sinubok tayo ng Diyos? His fortitude of mind, pag sinabing strength of mind that enable a person to encounter danger or bear pain or adversity with courage. May tapang. Anong reaksyon ni Abraham? At si Abraham ay bumangong maaga. Excited? Tayo po ba excited sa pagbibigay ng ating giving sa Panginoon? Ha? Tayo po ba'y galak na galak? Tuwang-tuwa? Ay, giving naman, giving. Oh, kinaman ang iyaan. Gumibing na ng gumibing. Yeah? Kaya mahirap pong sabihin, kaya minsan daig pa tayo ng mga ng ibang relihiyon. Kung magbigay, ito lang pala. Ako po ay minsan napadaan doon, nung kami ni Pastor, yung lupa. Yung po palang pinagtitirikan ng San Lorenzo Ruiz, yan po pala ay donate. Donate yan. Hindi yan binili ng Katoliko. Donate yan. Oh. Ng miyembro. Ay minsan yung tayo, natotoo daw ang pananampalataya at naniniwala, nasaan? Sa pamamagitan ng aplikasyon. Oh. Yung tithes and offering natin, yan pagtapatan na natin. Kung hindi mo kaya yung sacrificial giving, at least sa tithes and offering, pero mas magandang may sacrificial giving din na
Doon lalo tayo susubukan. Kaya ano sabi po dito ng talata? His fortitude of mind, strength of mind that enable a person to encounter danger or bear pain or adversity with courage. Kaya po, antindi ni Abraham, 100 taon na. Matindi. 100 taon na. Ano kayo mukha na ni Abraham nun? Si Sarah 90. Ay nanganak pa. Bukod, sabi nga ni Pastor, ay pag si Jim Willie nagkakasakit, ay alumpihit na ay naisahan na si Pastor. Hindi ka po, Pastor? Mabigat na talaga naman. Hindi ko pa nararanasan wala pang anak. Pero ito sa may mga iisa pa lang ang anak, ay talaga naman pag nagkakasakit ang anak, Brother Mac? Ay saka natin masasabi itong naranasan ni Abraham. Hindi ko pa Pero kung ating babasahin, parang parang napakasimple lang Si Abraham, bumahang umaga, kasama yung kanyang 2 alila, at si Isaac. Pero kung tayo nandun sa katatayuan, na tayo ay sinubok ng Panginoon, anong ating gagawin? Kaya natin dalhin? Minsan nga, meron lang ang kinatisuran din sa iglesia, hindi na nagsimba. Ay hindi naman yun ang pinaglilingkuran at ang Diyos. Kaya mga minamahal, ang sabi po dito, his fortitude of mind. Ang sabi po dito ng talata, at kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal. Talagang sinabi ng Diyos, na iyong minamahal. Bakit? Mahalaga yung kay Abraham. Iisa Iisa ang kanyang anak. Kaya sabi po dito, verse 3, at sinabi ni Abraham, at si Abraham ay bumangon maaga, inihanda ang kanya. Ang hirap nun? Alam niyo yung mangyayari? Ang hirap nun. Halimbawa, sino dito nagmamotor? Alam niyo kayo magsusunga ba? Tutuloy pa kayo? Ay ako, pag alam ko ma-aksidente, pag ako magdadrive, at alam ko talaga, may yung premonition, nakikita mo na nangyayari. Alam ko, hindi na ako tutuloy. Bakit? Ayoko pang wala pang biyanan. Wala pang biyanan. Hindi na ako tutuloy. Bakit? Ay, alam ko mangyayari sa akin Ay, ma-aksidente. Ba't si Abraham? Kahit sa isang bugtong na anak, kanyang sinabana pa rin yung pagsubok ng Diyos sa kanya. Bumangon umaga, ay tayo, pagbibigay. Sadya naman sa Panginoon na po yun. Hindi na dapat tayo inuutusan. Kusa na po yun. Kung tayo po'y binibigyan ng Diyos ng biyaya at pagpapala, ay dapat ibigay natin yun sa Kanya. Kusa na yun. Hindi na dapat tayo inuutusan. Ay yung offering pa. Kaya kung tayo magtatapat lamang sa Panginoon, hindi naman niya tayo pagkukulangin Ang sabi nga, ating pumbuksan, napakapalasak na po sa atin. Malakay chapter 3 verse 10. Ang sabi po diyan, napakapalasak na. Kaya nga, yung trust, yung pagtitiwala, ay kakaibat ng gumagawa. Ang sabi po diyan ng talata, may pananampalataya na naman tayo. Meron na po ba talaga tayong pananampalataya? So, tayo hubay palangit na. Ayan, meron na, Yung faith of trust, yung ikay nagtitiwala, at kakaibat niya yung paggawa. Ang sabi po ng talata, Malakay chapter 3, verse 10, dalhin nyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Marami na kami mga worker dito. Kaya alam niyo po, ang iglesyang buhay ay ganyan po. Kaya po magpasalamat po tayo sa Panginoon. Ang Panginoon ay tumatawag pa ng mga manggagawa. Para sa kanyang ubasan. Tinan niyo po, pagka ang isang kumpanya ay wala nang trabahador, mababangkarutin na. Pero pagka ang kumpanya nag-hire pa ng trabahador, maalo pa yan. Nalago pa. Kaya sa ating iglesia po, mapalad po tayo at marami pang manggagawa. Kaya huwag niyong ibibinbin yung
para sa Panginoon at sa kanyang bahay. Kahit yun lang. Kaso, nabibinbin ito po matindi, hindi binibigay. Tandaan po ninyo, meron pong Sapphira at Ananias sa Bible. Ang Diyos po ay hindi po nakakalimot. Ano? May Ananias at Sapphira. Nagbili ng lupa, nakigaya. Doon sa mga nagbili ng lupa, ay ikinubli, itinago yung kalahati. Ay kala mo hindi alam ng Banal na Espiritu? O yun. Ano? Kailangan huwag kayong tatayo sa may pinto at may aser diyan. Ano? Bibit-biting kayo. Ano? Ang sabi po dito, dalhin nyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Alam nyo po, ay pinadadala lang ng Panginoon 10%. Anong sukli ng Panginoon? Ang sabi po ng talata, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon, sino nagsabi? Ako? Si pastor? Mga manggagawa? Sino nagsabing subukin? Ang Diyos. Ang Diyos ang sinagsabing subukin ninyo ako. Kayo po ba'y naniniwala? Ang salita ng Diyos ay totoo? Ay dapat may aplikasyon yan. May aplikasyon yan. Hindi yan hanggang paniniwala lang. Hindi yan hanggang ang pananampalatayang walang gaway patay. Faith of trust. Habang ikinananampalataya, na hindi mo nakikita, bagaman ikay mahirap pa ngayon, nagtatapat ka sa Panginoon, yun yung pananampalataya. Spiritual. Pero ikay habang nananampalataya ka, nagtitiwala ka, ginagawa mo yun. Tingnan mo, hindi mo mamamalayan, pinagpapala ka na ng Panginoon. Ano? Pero tandaan mo, hindi lahat ng pagpapala ay galing sa Diyos. Ha? Kung ikaw ngayon yung pinagpapala, pero hindi ka nagtatapat sa Panginoon, no? Ano? Sabi ng talata, ikaw ay sa iyong amang diablo. Ano? Sabi po ng talata, sabi po, verse 10, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon. Tignan nyo yan. Challenge me. Yun. Ano? Subukin. Sino nagsabing subukin siya? Ang Diyos. Hindi naman si pastor nagsabing subukin Hindi naman ako nagsabi. Hindi naman kami. Sino nagsabi? Ang Diyos. Ano? Kaya tayo magtapat po sa Panginoon. Ang sabi po, at verse 10, sabi po, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan ng langit at ihuhulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Tingnan niyo yan. Ano? Ay bakit ako naman brother ay nagtatapat? Oh, sure, ako nagtatapat ako sa Panginoon. Alam niyo po, ang Panginoon naman po ay marunong. Alam niya kung kaya mong dalhin yung pagpapalang ibibigay niya sa iyo o hindi. Wait ka lang. Ano ngayon? Pray? Wait ka lang. Siguro pinalalago ka pa ng Panginoon. Hindi pa sa ngayon. Pero doon sa mga pinagpapala ng Panginoon, ay dapat makita niyo yung biyayang niyo sa inyo. Na kaya na kayo pinagpapala ng Panginoon dahil kaya mo nang dalhin yung pagpapalang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Oh! Dahil napapagkatiwalaan ka na Napapagkatiwalaan ka na Tapat ka na magbigay Utay-utay. Oh. Kaya subukan natin ang Panginoon. Subukin po natin. Ang Panginoon. Kaya ang sabi po ng talata, kaya ang sabi po dito, His fortitude of mind. Matindi po yan. Kung alam ninyo na kayo ay magsusungaba, kayo lalakad diyan at kayo magsusungaba, ay hindi na kayo lalakad. Pero sa Abraham po, alam niya. Ay inuutos ng Panginoon Abraham, sabi po niya, at nangyari sabi ng Diyos, na sinubok ng Panginoon Diyos si Abraham at sa kanya sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mong iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac na iyong pinakamamahal. Hindi usapan dito yung pera, buhay ang iyong bibigay. Ang kanyang bugtong na anak, hindi pera. Napakaliit na bagay. Alam niyo po, ang pinakamaliit na may bibigay natin sa Diyos, pera.
Pero yung buhay, matindi po yan. Problema to, problema. Isipin niyo, problema yan. Mahal ko to. Oo. Kaisa-isa kong anak. Ibibigay ko pa sa Panginoon. Nakarinig ba tayo? Hindi ko alam kung ito yung nagreklamo eh. Pero yun, sabi, gumising siyang maaga. Ay, di excited. Ano? Excited yan. Nagsibak pa ng kahoy. No? Ang tindi talaga nito, His fortitude of mind. His fortitude of mind, strength of mind that enable a person to encounter danger or bear pain or adversity with courage. Hindi naman malayo walang sasakyan. Pupunta sa bundok ng Muraya. Kami lang. Ilang araw. Ang travel, 3 araw yata ang travel yun. Siguro, ano nasa isip ni Abraham habang sila naglalakad? Panginoon, bakit po ito pa? Marami naman akong bakahan. Marami naman akong tupahan. Mga tupakan, meron din. Ano? Kamusta po tayo? Yung bang hinahamon sa atin ng Panginoon na 10% ay nabibigatan ka na? Para hindi mo ibigay sa Panginoon? Ay, hindi ko alam. Sabi ng tatay ko ang pera ang pera naman po, sabi doon, nag-uusap kami nung nakaraan. Kung ba't yun na pumasok kami ni na pastor doon. Ang pera naman po, pastor, ay pabalik-balik lang. Pabalik-balik lang. Oo, tayo. Pag naigastos natin, kung may mga trabaho ko, ibabalik uli sa inyo. Di ka? Pero ang buhay, hindi na may babalik. Sabi nga ng talata, ano ang mapapakinabangan ng tao na makamtan niya ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? O ano ang maibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Meron ba? Pero ang tindi ni Abraham, buhay ng kanyang bugtong na anak, si Isaac. Ito ho talaga, kaya si Abraham, his fortitude of mind. Kamusta po tayo? Tayo ba hininga na ng Panginoon na ibigay mong iyong bugtong na anak? Ay magsuko nga lang ng buhay ang anak, hindi papayagan. Buhay pa naman, hindi naman papatayin. Di ka? Ay yung pang ihandog mo ang buhay ng iyong anak alang-alang sa Panginoon. Ano? Ay ewan din. Ay yung pang 10%, lalo na yun, hindi maibigay. Ano? Ay may first fruit pa. Ano? Ay lalo nang nag-alimpuyos. Ang may pananampalataya daw at naniniwala sa salita ng Diyos. Yun sinasabi. Sabi nga ni Santiago, bagaman yung practical na aklat, pakita mo yung pananampalataya. At papakita ko yung aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. Maraming Kristiyano daw. Pero yung buhay naman na naniniwala at nananampalataya sa Diyos, wala. Ewan din. His fortitude of mind. Kaya tayo po yung magtapat sa Panginoon. Mamaya at nung makikita kung ano yung biyaya na ginawa ng Panginoon kay Abraham. So, yun po. Number 3. His foresight. Tingnan niyo po. Inihandog sa verse 1 to 3. Tingnan niyo po sa verse 7. Naglipon itong dalawa, si Abraham at si Isaac at si Abraham na kanyang ama. Tingnan niyo ang sabi ni Abraham. At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda. Talagang si Abraham po yung naniniwala sa salita ng Diyos. Ano bang sabi ng Diyos kay Abraham? Punta po tayo sa, nasa na yun? Chapter 17. Verse 1 to 8. Anong babasahin? At nang si Abraham ay may 9 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abraham at sa kanya'y sinabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harap ko at magpakasakdal ka. Verse 2.
at ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking pararamihing mainam. May promise ang Diyos. Naniniwala siya at nananampalataya siya dun sa pangako ng Diyos. May foresight siya eh. May pangako ang Diyos sa akin eh. Ang sabi, verse 3, at nagpatira pa sa Abraham at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya na sinasabi, tungkol sa akin, narito, ang aking tipan ay sumasa iyo at ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. At hindi na tatawagin ang pangalan mong Abraham, kundi Abraham, na magiging magiging iyong pangalan sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa at ikaw ay aking gagawing totoong palaanakin. At papanggalingin ko sa iyo ang mga bansa at magbubuhat sa iyo ang mga hari at aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo. Sino ba yung binhi niya na tinutukoy? Si Isaac. Ano? Sabi po, pagkamatay mo sa buong kalahian nila na tipang walang hanggan na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupaing iyong mga pinaglakbayan, ang buong lupain ng Kanaan na pag-aaring walang hanggan at ako ang magiging Diyos nila. Ito yung foresight na tinitingnan palagi ni Abraham. Nakita niya, may pangako ang Diyos eh. May pangako ang Diyos. Kaya ang sabi po niya, verse 8, at sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin anak ko. No? Parang sa atin po ngayon. Malakay chapter 3 verse 10, balik po tayo. Dalhin nyo ang ikasampung bahagi sa kamalig. Ano? Dalhin. At anong sabi ng Panginoon? Nangyari ba kay Abraham yung pangako ng Diyos? Nangyari po ba? Nangyari. At anong sabi ng Panginoon sa Malakay chapter 3 verse 10? Dalhin nyo ang ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Yun yung sabi ng Bible. Yun yung sabi ng salita ng Diyos. Kamusta yung ating pagtingin sa salita ng Diyos? Ano po? Minsan tayo inuunahan natin ng Diyos ala, hindi ko muna ibibigay. Ay ano kailangan ko ngayon Lalo tayo nauubusan. Ranasan nyo ba yun? Pag kayo hindi nakakapagtapat sa Panginoon, para bagang lalong kulang. Pero pag ikay nagbigay, parang ang dami, parang bumubukal. Opo. At ranas na ranas ko po yan. No? At kung gusto nyo maranasan yung nararanasan ko at naranasan ni Abraham, tayo po yung magtapat sa Panginoon. Opo. Yan po yung sabi. His foresight. Ay may sinabi ang Diyos pagpapalain kita. Galing sa iyong lahi, pagpapalain kita. Ano? Ay, mahirap naman yung sinabi ng Diyos tapos hindi niya tutuparin. Ano? Mahirap yun. Ano? Kaya kung gusto mong i-challenge ang Panginoon sa pamagitan ng pagbibigay, magtapat ka sa Panginoon. Oh, magtapat ka sa Kanya. I-challenge mo ang Panginoon. Hamunin mo ang Diyos. Sa pamagitan ng pagbibigay, ay Panginoon, sabi mo At kung hindi ka pa ngayon pagpalain, ginawa mo yung kalooban ng Diyos, talo ka ba? Talo ka ba? Na ginawa mo ang kalooban ng Diyos? Ngayon, hindi ka nagtapat, at ikay pinagpapala, bagaman ikay panalo, ay talo ka pareho. Walang saysayan. Dahil ang ino-honor ng Diyos, yung nasusunod natin yung kanyang kalooban. His foresight. Ano? Truth about Abraham's giving. Makita dapat natin yung pangako ng Diyos na ipinangako niya kay Abraham, hindi lang kay Abraham, maging sa atin. Oh,
Wag ho tayong maging one-sided lang. Kay Abraham yun. Hindi yun sa akin. Hindi yun applicable sa akin. No? Kung ikay may pananampalataya at naniniwala ka sa salita ng Diyos, ay gawin mo sinasabi ng Diyos. At kung hindi mo gagawin, ikaw rin ang talo. His foresight. Ano po ang sabi diyan? Chapter 21 ng Genesis, verse 12. Ang sabi po dito, 21 verse 12, ang sabi po ng talata, at sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag mong mabigatin ito sa iyong paningin dahil sa iyong alipin, sa lahat ng sasabihin sa iyo ni Sarah, ay makinig ka sa kanyang tinig, sapagkat kay Isaac tatawagin ang iyong lahi. Yun sabi. Kanino tatawagin? Kay Isaac. Kaya sabi dito, verse 8, at sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin anak ko. Ano pat sila'y kapwa yumaong magkasama. Ano? Silang dalawa, hindi na sinama yung dalawang alipin. Bakit? Ay baka pagsasaksakin na ni Abraham ay teka lang. Medyo papatay ng inyong anak, bugtong na anak na nga ninyo yan, ay sino magmamana ng inyong kayamanan? Yan. Di ka? Baka yun lang yung aking ano? Sa tingin ko lang. Pero, baka, kaya iniwan doon sa baba. Di ka? Ang sabi ng talata, verse 5, at sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito. Iniwan doon sa baba. 10 ng asno at ako at ang aking at ang bata ay paparoon doon at kami ay sasamba at pagbabalikan namin kayo. Tingnan yan. Iniwan yung dalawa. Makasagabal pa ay pinagagawa ng Panginoon. His foresight. Kaya ang sabi po ng verse 10, at inuunat ni Abraham ang kanyang verse 13, at itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas, at narito ang isang tupang lalaki sa dakong likuran niya na huli sa dawag sa kanyang mga sungay. At pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inihandog na handog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. Wow! Ang sarap. Talagang nagawa na ang kalooban ng Diyos. Pinagpala pa si Abraham. Ang sarap nun. Tayo po nagagawa na natin ang kalooban ng Diyos, tayo pinagpapala pa. Kaya mga minamahal, wag ho tayong magdalawang isip na sa pagsunod sa Panginoon. Hamunin natin ang Panginoon. Challenge at ating challenge ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod. Yun yung sabi ng Panginoon Hamunin ninyo ako ngayon. Sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi sabi ko. Kaya kung ikaw ay nagdadalawang isip pa sa pagbibigay, ay ito, napakalaking kumbagay hamon sa atin si Abraham. Sa kabila ng alam niya, ang mangyayari, sinabi ng Diyos, ihandog ang iyong bugtong na anak. Ay mabigat. Pero sige, ang Panginoon ang bibigay. Ang Panginoon ang bibigay. Kaya tayo po yung magtapat sa giving. Mga minamahal, magtapat po tayo sa giving. Kung hindi mo pa kaya ng first fruit, ay di yung magtapat ka kahit yung 10% sa Panginoon. Pero mas maganda kung meron pang first fruit. At offering, yan. At lagyan na ninyo yung lahat para kayo lalong pagpalain. Ayun ho Tayo magtiwala lang sa Panginoon at ang salita ng Panginoon ay totoo. Hindi ho siya nagsisinungaling. Tayo ang laging sinungaling. Pero ang Diyos sa kanyang salita, ay hindi ho magsisinungaling. His foresight. And number 4, ito pa yung nakita kong katotohanan. His fear of dishonoring God. Alam niyo po ba na pag hindi tayo nagbibigay sa Panginoon, hindi natin siya ini-honor? Yan yung totoo.
Bakit? Para bagang ganito, ikay nagpatayo ng bahay pero hindi naman ikaw, tapos may kapitbahay na nakikitira sa iyo, wala lang pakialam sa iyo na ikaw ang may-ari. Ano kayo mararamdaman ninyo? Ay di kayo nagpatayo ng bahay, napakaganda. Plated of gold. Yun. Tapos, may bisita ka na linis na yung bahay. Diga? Napakalinis. Tapos, may bisita ka na pumasok, nakatsinilas, putik na putik. Pagbukas ng rep, kumain. Hindi man lang sumasangguni sa iyo. Hindi man lang ikaw, wala man lamang pakialam sa iyo na bilang ikaw may-ari ng bahay. Ano kaya mararamdaman mo? Tunay na ito mahahambalos ko palabas. Alam niyo po, pag hindi po tayo nagbibigay sa Panginoon, hindi natin ino-honor ang Diyos. Bakit? Ang Diyos naman ang nagbigay ng lahat ng bagay eh. Ang sabi ng Psalms chapter 24, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong naririto, ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Ay bakit hindi mo maibigay ang para sa Kanya? Ay samantalang lahat naman nung nasa iyo ay galing din sa Kanya. Ba yung 10% lamang hindi mo maibigay? Tapos reklamo ka pa pag magbibigay ng 10%. Ito nang halaang diga? Maminamahal. Alam niyo po ba na pag hindi po tayo nagtatapat sa Panginoon, hindi po natin ibinibigay ang para sa Panginoon, hindi natin po siya ino-honor. Ito po yung nakita ko na kaya sa Abraham po quick to obey God. Sa kabila ng mahirap yung kanyang ipinagagawa ng Diyos sa kanya. Dahil ino-honor ko yung Diyos na bumubuhay sa akin. Kaya nga sabi ng Proverbs chapter 3, ang sabi po ng talata, Proverbs chapter 3 verse 9, ang sabi po dito ng talata, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga bunga ng lahat mong ani. Ang sabi ng talata, honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thine increase. Yan yung sabi ng Panginoon eh. At ano pang sabi? Verse 10, so shall thy barns be filled with plenty. Yan. Paano daw magiging plenty? Honor. Parangalin. Yun yung nakita ni Abraham. May pangako ang Diyos sa akin, sabi ni Abraham. May foresight ako, may pangako ang Diyos. Ngayon, may pinagagawa ang Diyos sa akin, ibigay ko yung si Isaac. Kanino ba ito? Sino ba nangako sa akin na ako'y magkakaanak? Ang Diyos. Kaya ito ibibigay ko sa Diyos. Ano nangyari? Mamaya makikita po natin. Ang sabi po ng talata, sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Ano? Yung sabi, honor. Ano? Ang sabi dyan? Ng talata, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng lahat ng unang bunga ng lahat mong ani. Bay, kasama talagang first fruit. Mga minamahal. Yun yung sabi. Utos po yan ng Diyos. Ano yung makikita natin pang-apat? His fear of dishonoring God. Yun yung sabi eh. Kaya po sabi ng verse 1, sabi ng talata, at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham at sa kanya sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumaroon ka sa lupain ng Moriah at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw. Verse 3, at si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaac na kanyang anak at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Meron ba nangyaring diskusyon? Ay Panginoon,
Ay paano? Paano ka? Ay sabi nyo, dito lalabas ang lahi. Di ka sabi nyo, pararamihin mo. Ang aking lahi na gaya ng bituin sa langit at buhangin sa dagat. Meron ba nangyaring ganon? Wala. No? Talagang si Abraham ay, kumbaga ay, solid sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ano? Kung ano yung sinabi ng Diyos, nasunod siya. Ano? Kaya ano po? Ano pang ating gagawin? Napakarami na naman nating preaching na napakinggan. Ano? Sundin po natin ang Panginoon. Napakarami na naman ilang beses na tayo nag-preach. Ilang kaka-preaching na ng giving. Ilang kaka-preach na. Nag-i-invite pa tayo ng speaker para... Pero alam niyo po, pag hindi talaga tayo sumusunod sa Panginoon, kahit anong pangangaral, wala. Yan po yung totoo. Ano po? Kaya ang sabi po dito, verse 3, at si Abraham ay bumangon maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaac na kanyang anak at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo. Tingnan niyo po, travel, 3 days. Hindi nagbagong isip. Walang alinlangan talaga din kay Abraham sa pagbibigay upang ibigay si Isaac na kanyang hain sa Panginoon. Walang 3 days, maaaring lakbayan 3 days. Minsan tayo pag dumating ang pera, nag-aalinlangan pang ibigay. 10%. Parang may bibilhin pa ako, kulang yata. Diga? Pero sa Abraham, tinan nyo, 3 days na naglakbay pero hindi na bago yung kanyang paniniwala. Ano? Hindi na bago. Kaya, siya nagtitiwala sa Panginoon. Ang sabi ng, ayun na pala, no? His fear of dishonoring God. Ano po? At number 5 and the last, nakita ko po dito, para po ito sa atin, hindi na po ito kay Abraham. His flourishing life. Pag sinabing flourish, wala po akong makitang ang lumalabas ay PE. Ngayon, kanina nakita ko doon, ay di flourishing. Pag sinabi pong flourishing, tingnan niyo po sa verse 15. Tama ga rin aking talata. Tama. At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit. Nangyari na ho yung paghandog, nangyari na. Nag-provide na ang Panginoon. Tama nyo? Yung nakita ng Panginoon na si Abraham talaga ay totoo at tapat at sumusunod. Tingnan niyo po. At sinabi sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon, sapagat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak, na sa pagpapala ay pagpapalain kita at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. At kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kaniyang mga kaaway. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat na bansa sa lupa. Sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Yun yung sabi ng Panginoon. Ano po? Sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Verse, tinan niyo po. As sa gayoy, nagbalik si Abraham sa kanyang mga alila at nagsitindig at sama-samang nagsiparoon sa Berseba at tumahan si Abraham sa Berseba. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na ibinalita kay Abraham na sinasabi narito, si Milcah rin na naman ay nagkaroon ng mga anak. Pinagpala Nandiyan yung pagpapala. Hindi lang kay Abraham, maging sa kanyang buong sambahayan. Ano? Tiyo ba? Pinagpala?
Tingnan nyo, basahin nyo po niya sa verse 5. Lahat pinagpala, lahat ng kamag-anak niya at siya. Hanggang po ngayon ay pinagpapala. At alam niyo po ba sabi nga, kaya ang Pilipinas, kaya ang Pilipinas ay pinagpapala. Nung time na ang mga Hudyo ay pinagpapapatay, Holocaust, kung ako hindi nagkakamali, ang Pilipinas ay nag-adapt ng 1,000 Jewish. Kaya ang Pilipinas ay pinagpapala pa sa ngayon. Dahil ang Pilipinas ay nag-adapt ng mga Hudyo. Kaya ang Pilipinas ay pinagpapala. Dahil sabi ng Bible, ang magpapala sa iyo ay aking pagpapalain. Pero kung ang Pilipinas ay lalaban sa Israel, patay tayo, kawawa. Kaya wag namang magbago ang presidente natin. Kaya yun po ang mensahe ng salita po ng Panginoon, truth about Abraham's giving, his faith of trust in God, his fortitude of mind, his foresight, his fear of dishonoring God, and the last, his flourishing life. At kung yung babasahin pa, talagang pinagpala, si Abraham. Kaya kung gusto niyo pong kayo ay pagpalain, hindi tayo prosperity gospel. Pero ako naniniwala Ang sabi ng talata sa Psalms, ang nagpaparangal sa akin ay pararangalin ko din. At isa sa pagpaparangal sa Panginoon ay yung siya ay pinararangalan natin ng lahat ng tinatangkilik natin. At yung pagbibigay, yun po yun. Kaya hamunin natin ang Panginoon. Kung paanong si Abraham ay nagtapat, ganun din po dapat tayo, lalo na sa larangan ng pagbibigay. At alam niyo po, ang iglesyang ito ay marami pang ma-accomplish na gawain kung tayo po ay magbibigay ng tapat sa Panginoon. Marami. Kaya yung nakikita ninyo mga naandidiyang, mga gamit ng simbahan, lahat ng ito, dahil sa mga ibinibigay po natin. Kaya tayo po magtapat lamang sa Panginoon. Kaya hamunin natin ang Diyos sa larangan ng pagbibigay. Tayo po mag-pray. Mapagpalang Diyos, salamat po